At mga boss, sa punto pong ito, dumako naman tayo sa may Pag-asa DOST. Alamin natin ano nga ba yung lagay ng ating panahon, lalong-lalo na itong bagyong Luis. Makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, good morning. Po sa inyo mga boss, ngayong umaga para po malaman po natin ang inaasahan lagi ng panahon para po sa araw na ito ng Lunes ay makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, mga boss. Mr. Lois, unahin na po natin ito. Sa mga oras sa ito, ano na po ba ang update natin tungkol dito kay Bagyong Luis at kailan po ba ito inaasahang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Well, Amor, kaninang alauna ng madaling araw, lumabas na nga ng kalupaan dito sa may Ilocos Norte, itong si Bagyong Luis. At sa ngayon, siya po ay nasa West Philippine Sea na. And as of 5 a.m., nasa 120 kilometers northwest ng Lawag City itong si Bagyong Luis. At dahil nga po sa kanyang bilis, ngayon na nasa 30 kph, lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility sa mga ilang oras po na mula po ngayon. Okay, so ayan po magandang balita po para sa ating lahat. Kung magpatuloy nga po ito po nga pagkilos o yung movement nito nga si Bagyong Luis, maaari po itong makalabas na ng tuluyan ng ating POR. Maaari po yan ngayong araw na ito din. Kaya patuloy po kayong umantabay, dito lang po yan sa Panahon TV. At bagamat patuloy nga po ang paglabas po nito o paglayo po nito dito sa ating landmass, Mr. Lois, ay meron pa rin po ba kayong inilabas na public storm warning signals? At ano mga areas po ba yung kabilang dito sa babalang ito? Kaya Amor, bagamat ilang areas na po ay binawasan natin yung warning signal o yung iba na wala na po, pero nakataas pa rin yung signal number 3 dito po sa may bandang Ilocos Norte. Samantala ang signal number 2 naman ay nasa Cagayan, Babuyan Group of Islands, Calayan Group of Islands, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province at Ilocos Sur. Ang may signal number 2 at may signal number 3, asahan pa rin po yung masungit na panahon. At doon sa mga karagatan nila, doon sa coastal areas nila, napakaalon pa rin kumbaga napakataas pa rin ang mga pag-alon niyan sa karagatan. So ang signal number 1 naman ay nakataas dito po sa Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan at Batanes Group of Islands. Ang mga areas na yan na nasa signal number 1, asahan pa rin po yung mga pag-ulan at may pagbugso ng hangin. Okay, so ayan po, meron pa rin po tayo mga areas na nasa ilalim pa rin ng public storm warning signals at nalaman nga po natin na itong mga lugar na ito ay makakaranas pa rin ng masungit na panahon. Pero at naman Mr. Lois, like Metro Manila na hindi po tayo kasama dito sa storm warning signals, ano po ba ang inaasahan po nating lagay ng panahon para sa mga susunod na oras? Magpapatuloy pa rin ba ang mga pag-ulang mararanasan po natin? Nasaan pa rin yung mga pag-ulan, yung sa mga lugar na di ko nabanggit dito po sa Luzon. At ang mga pag-ulan nito ay ang dahilan po nito yung ibayong habagat na makaka-apekto pa rin para po sa araw na to. At inaasahan naman po na sa habang papalayo itong si Luis sa ating bansa, maaring mamayang gabi lang po mag-start na po mag-improve ang weather condition dito sa Luzon, and even bukas po ng umaga maaring isolated rain showers o thunderstorm na lamang ang maranasan po nitong Luzon. Ang Visayas at Mindanao, maganda lang po lagay ng panahon, maliban lamang po nga sa mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na po sa hapon or gabi. Okay, so ito naman po mga kababayan, nalaman na nga po natin, inaasahan po natin lagay ng panahon para po sa araw ito ng Lunes. At Mr. Lois, dahil nga po ito po nabanggit nyo kanina, ang unti-unti na po nga improvement sa lagay po ng ating panahon. Ibig sabihin po ba nito ay maaari na rin po nating maibaba itong public storm warning signals bago po magtanghali ngayong araw? Well, pagka lumabas na nga itong si Bagyong Luis sa Philippine Area of Responsibility, maaaring ibaba na po ang karamihan dito po sa public storm warning signal. Pero babala lang po sa ating mga kababayan po, kasi itong power line natin ay talaga napakalapit dito po sa may Northern Luzon. So ibig po sabihin nito, even nasa labas na ng PAR itong bagyong si Luis, makakaapekto pa rito sa ilang bahagi po, lalo na dito sa Western Luzon. So, hindi pa po tayo po pwede mag-relax until maranasan na natin yung unti-unting pagbuti ng panahon habang papalayo na nga itong si Luis sa ating bansa.
Ayun po, linawin lamang po natin, nabanggit nga po ni Mr. Loy, sa bagamat po kung sakali man po na matuloy ang paglabas si Bagyong Luis dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras, ay hindi po ibig sabihin ito ay talaga pong automatic ay makakaramdam na po tayo ng magandang panahon. Maaari po makaranas pa rin po tayo ng kaunting epekto nito dahil nga po napakalapit ng ating PAR line dito po yan sa may bahagi ng Northern Luzon. Kaya patuloy po kayo mag-monitor at mag-amtabay sa mga pagbabago. At ang panghuling katanungan na lamang po, Mr. Loy, sa tuwing may pumapasok na bagyo o sama ng panahon dito sa ating PAR, ay madalas po na pag-iibayo po nito itong hanging habagat o southwest monsoon. So para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano po bang dahilan, bakit po may tendency ang mga bagyo o tropical cyclones o kaya naman po low pressure area na palakasin ang nasabing wind system? Okay, ganito yan, Amor, no? At para na rin sa kapakinabangan ng ating mga manonood dahil minsan naririnig nila lagi itong pagka may bagyo, pag-iibayuhin itong southwest monsoon. So, assuming na ang bagyo po ay nandito sa may eastern part at yung itong habagat ay halos hindi gumagalaw o hindi aktibo or mahina po, ang hatak o yung pag-ikot ng bagyo na counterclockwise, po yan, kumukuha ng hangin sa kanyang environment. O ibig sabihin dun sa nakapaligid dun sa bagyo, kumukuha po siya ng hangin at ipinapasok niya sa kanyang loob o sa sentro. At nakakasama dyan itong habagat na kung saan pag humahatak na itong bagyo dito sa east ng hangin ay dasasama itong habagat, kaya po lumalakas unti-unti itong habagat at dala-dala niya yung mga ulap na nabuo dito po sa West Philippine Sea, ibabagsak dito po mostly dito sa Western Luzon. So, pagka may bagyo at may habagat, mostly ang apektado niyan yung western section ng Luzon at Visayas. So, ganun po yung nagiging parang relationship ng dalawa. Pag may bagyo pong malakas dito, definitely, kung meron pa tayong habagat sa buwan na yon, lalakas po yon. Pero maliban lamang po, pagka may bagyo na at nasa last quarter na tayo ng taon, which is amihan naman yung sasabihin natin dominant weather system. So, iba naman po yon. Sa ngayon po kasi, aktibo pa yung habagat. Although, itong September na to, inaasahan na po yung unti-unti niyang paghina dahil papasok na po tayo sa transition period. Okay, so ayan po, mas naintindihan po natin ang relationship sa pagitan po nitong southwest monsoon at ganoon din po ng mga bagyo na pumapasok sa ating PAR. Dahil nga po yung movement ng ating mga bagyo dito po sa Pilipinas na pumapasok po sa Philippine Area of Responsibility ay pa-counterclockwise ay nahahatak po nito itong southwest monsoon o hanging habagat. Kaya po talaga po ang tama po nito ay dito po sa may western section ng Luzon kadalasan. So ayan po, maraming salamat sa binahaging impormasyon tungkol po sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman na rin para po sa ating mga manonood. Nakasama nga po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Amor La Rosa. Ito nga palang si Bagyong Luis ay nasa bahagi na ng West Philippine Sea, pero gayon pa man, humihila pa rin ito ng mga monsoon rains. Kaya mag-ingat pa rin yung ating mga kababayan. Kaya nga ngayon, wala tayong na-lift na rin ng color coding scheme ngayong araw. And of course, pinapalalanan ng lahat na syempre nagsuspend rin ng mga klase na magstay na lang muna sa ating mga bahay para iwas aksidente.